Ngayong araw nga mga mare, ay naisipan ko nga na baguhin nga yung pwesto nga nitong stove rack namin. Dahil yung dating pwesto nga nitong stove rack namin mga mare, which is nakaharap nga siya dito, ay medyo mahirap nga pagka nga lumalabas nga kami dito sa may likod ng bahay. At saka medyo masikip din kasi mga mare pagka nga dumadaan nga kami papunta nga dito sa may CR mga mare, kaya kailangan nga din baguhin yung pwesto nga nitong stove rack. Bukod pa dun mga mare, iniisip ko nga din pagka nga ganito nga yung pwesto nga nitong stove rack namin ay mabilis nga din lumabas yung init, lalo na pagka nga nagluluto nga kami. At saka pansin yung mga mare, pagka nga ganito yung pwesto ng stove rack ay mas mabilis na nga din lumabas dito nga sa may likod ng bahay. Kailangan din talaga mga mare na lumabas nga din kami dyan sa may likod ng bahay dahil nga may mga alaga nga itong asawa ko na mga manok nga, at syempre dyan nga din kami naglalaba. Bali, ang gagawin ko na nga lang mga mare na imi-make sure ko na nga lang na sarado nga palagi ito nga palang bathroom namin dahil nga malapit nga dito yung lutuan namin. Medyo maliit lang kasi talaga mga mare yung space nga dito sa may kusina, at hindi naman pwede mga mare na yung induction cooker namin ay dito ko nga ilalagay sa may lababo namin dahil nga maliit nga lang din yung space. Kaya isa din talaga sa dahilan yun mga mare kung bakit nga din ako nagpa-customize nga nitong stove rack na to, para nga kahit papano mga mare, 'di ba, nakahiwalay nga yung lutuan namin. At saka isa din talaga sa dahilan mga mare kung bakit nga din ma-induction cooker yung ginagamit namin imbis na gasol, dahil nga isa din talaga yan sa purpose mga mare, dahil nga ayoko nga din ng sobrang init talaga ng singaw sa loob ng bahay. Pagkatapos ko nga pala baguhin yung pwesto nga nitong stove rack mga mare, ay pinunasan ko na nga din pala yung mga condiments namin dito nga pala sa may ibabaw. Pagkatapos ko nga pala punasan yung mga condiments bottle nga dyan sa may taas mga mare, pinunasan ko naman itong mga nakalagay nga dito sa may baba. Bukod nga pala sa induction cooker mga mare, dahil nga medyo maluwag pa naman dito, kaya naman dito ko nga pala nilalagay ito nga palang oil filter container namin, tsaka naman itong used oil na nakalagay naman sa isang bottle pa. Meron nga din pala ako nilalagay dito na stainless sa may gilid mga mare, para nga pagka nga nagprito nga ng isda o kaya naman karne mga mare, ay hindi nga masyadong magtalsikan at hindi rin masyadong mahirapan din sa paglilinis. At sa mga nagtatanong din pala mga mare kung kumusta na nga ba itong induction cooker namin, so ayun mga mare, okay na okay pa rin naman siya at wala pa rin naman nagbabago sa kanya. And so far mga mare, yung epekto naman ito sa electric bill namin, ako napakababa nga lang din ang dinagdag niya, parang nasa 150 to 200 pesos lang in a month. Palagi ko nga din pala itong ginagamit mga mare, dahil nga wala talaga kaming ginagamit na gasol dito, kundi ito nga lang induction cooker. And so far mga mare, sobrang sulit na nga din itong induction cooker na to, dahil nga medyo matagal-tagal na nga din to sa amin. Bali, madalas ko nga lang talaga itong pinupunasan mga mare at nililinisan talaga, parang at least diba ma-maintain pa nga rin yung kaputian nga nitong induction cooker na to. Kaya naman kung nagbabalak nga din kayo mga mare na bumili nga din ng induction cooker, na ko very recommended ko nga itong induction cooker na ganitong klase. Dahil bukod nga pala sa matipid to sa kuryente mga mare, ay hindi pa nga siya komplikadong gamitin. At saka hindi rin naman siya komplikado mga mare linisan nga, at napakadali nga lang. Kung bet nyo nga rin pala tong stainless mga mare na nilalagay ko nga pala dito sa may gilid, na kung mag-comment lang kayo dyan sa baba ha. At mag-comment nga rin kayo mga mare kung maganda nga ba yung bagong pwesto nga nitong stove rack namin. Siya, yun lang muna. See you on my next vlogs.